Iba talaga kasi kapag dumaan po sa kamay ng interior ang inyong unit. Kaya nga nagpa-Airbnb para masagot ang mga monthly nila mismo sa bangko or sa SMDC, tapos wala palang booking. Alam niyo po kabayan ka-updates, hindi na po uso ang kung ano ang mura yun ang mabenta. Oo, kung ano ang pinakamagandang unit, yun ang mabenta. Sa lahat po ng mga kukuha po ng Glam Residences, meron tayong free furnishing, okay? Free furnishing program sa Glam Residences. Ano po ang ibig sabihin nun? In just one day, kabayan ka-updates, mula nga po na na-upload ang ating podcast na yan, aba, may bumili na nga po agad. May nag-reserve na po agad. Ang sabi nga po niya, wag na wag daw siyang ipapangalanan sa aking podcast. O dahil hawak niya nga po ang pamilya ko. Oo. Itong mga unit, no, pansin niyo mga ilang linggo ko na din pong pinopromote ito. Kaya hindi ko sinusukuan. Actually, ilang beses na ako nagpe-penalty para lang ma-hold itong unit na ito sa Ice Tower. Nauna pa yung 2-bedroom, di ba? Oo, nauna pa yung 2BR, pero naniniwala ako pag siguro ganun talaga, mahal mo yung unit na ino-offer mo, mahal mo yung unit na minamarket mo, ganun talaga siguro kabayan ka-updates. Willing kang pumatay para lang sa unit na ito. Oo, andun talaga ako sa point na willing talaga akong sumugal because etong dalawang unit na ito sa na 1BR facing Mall of Asia, ito yung mga unit na talagang isa pong magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat po ng mga kabayan at ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong Virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta at kamusta po sa ating lahat. Today is September 29, 2024, araw po ng linggo. Isang araw na nga lang po kabayan ka-updates, tayo nga po ay tatawid na po sa buwan ng October. O kung September 1st po kabayan ka-updates, si Jose Marichan ang bida ng buwan na yan. Etong October kabayan ka-updates, nako, marami sa ating mga politiko dito nga po mismo sa Pilipinas ang magpa-file ng candidacy. Yung mga may planong tumakbo para po sa susunod na halalan o eleksyon. Ayan, from October 1 to October 8, simulan na naman po ang filing of candidacy. Oo, para po sa 2025 election. Actually, ako din po ay may planong magpunta sa October 1 dahil tayo po ay tatakbo. Oo, tatakbo lang po doon lang. Takbo lang doon. Oo, pero yun nga po kabayan ka-updates, na kailangan talaga nating ipanalangin ang darating na eleksyon. Iboto ang tama. Bumoto ng tama. Hindi lang dahil sa kilala, hindi lang dahil sa mayaman, matagal na. No, bumoto ng tama. Obserbahan po yung yung politikong inyong iboboto. Mag-research. Ayan, mag-research, alamin yung mga facts, no? Kung ito nga ba ay kaboto-boto. Ayan, kabayan ka-updates. Nako, at mega super duper shoutout din po sa lahat po ng mga kliyente na bagong turnover ng kanilang mga unit or kaka-move in lang po. Ayan, shoutout po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga busy na magpa-interior, sa lahat po ng mga clients natin dyan na namimili ng mga furnitures, appliances
Diyan po mismo sa mga malls, ayan. Naku, kabayan ka updates. Um, Ingat-ingat po, ang daming tao ngayon sa mga malls. Lalo pa nga, Burmans na nga po, kabayan ka updates. Ingatan yung mga gamit, yung mga pitaka, yung budget dahil mahirap na. Oo, so kung mas maganda, kung kaya namang i-ano, i ba to? Mag-cashless na lang. O, ang mga cellphone, nako kabayan ka updates, hawakan na mahigpit. Ang mga bag medyo kailangan nasa harap po ang bag, no? Ingatan yung mga bag, yung mga personal na gamit dahil hindi niyo po alam minsan kung nasaan po yung mga taong masama ang loob. Minsan wala na ho sa lugar talaga. Kahit sa mall, no, kabayan ka updates, aba meron talaga. Gaya na nga lamang etong nagbukas dito nga po sa Mall of Asia, ang kauna-unahang Disney Store. Sa Mall of Asia, I mean sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Okay, nagkaroon po tayo ng bagong-bagong store or Disney Store diyan nga po mismo sa SM Mall of Asia. Oo, actually kabayan ka, please, nakakatuwa, no? Nakakatuwa kasi parang nung ako nga po ay pumasok mismo diyan sa tindahan na yan, parang yung vibe niya para ako nakapasok sa mga tindahan sa loob ng Disneyland. Oo. So napakaganda po. So napakaganda po, kabayan ka beats talaga. Sobrang amaze na amaze ako. At saka yung mga merch na wala sa Disneyland, oo, doon po ako nakabili. Ayan. So ang nabili ko nga po, kabayan ka beats, no, ay Lion King merch. Oo, yung mga or Lion King na stuffed toy kasi yun talaga, kabayan ka beats, yung pangarap ko talaga yung mga Lion King merch na magkaroon ako kasi medyo sobrang bata pa lang talaga ako. Gustong gusto ko na yung kwento ng Lion King. Oo, yun talaga yung pinaka-favorite ko nga po, kabayan ka updates, no? Na kung saan ang pinaka moral lesson nga talaga dito ay huwag maiinggit. Oo. Actually, ang daming lesson ng pelikulang yan. Pero basta super duper love ko lang talaga yung Lion King. So bumili nga po ako ng isang Simba at Nala. Ayan. So may isa pa akong nakitang mug, parang nasa 1.5. Mahal talaga, kabayan ka updates, pero alam mong lisensyado naman kasi, no? Kumbaga legit na gawang Disney. Ayan. So nakwento ko nga lang, kabayan ka updates, kaya ako nga po nakwento itong Disney Store kasi pinaalalahanan po kami ng mga staff doon na ingatan yung mga gamit dahil sa sobrang dami ng tao, may mga nawalan. Oo, may mga nawalan hindi ko alam kung anong gamit pero malamang importanteng bagay. Oo. So yun po, kaya naniniwala talaga ako na wala na talagang pinipili ang lugar, no? Kapag saan talagang may pagkakataon na magnakaw, kung saan-saan na lang talaga nagdipa na, lalo nga po malapit na nga po ang Burmans. Sorry. Malapit na nga po ang Kapaskuhan. Okay? Malapit na yung Burmans. Malapit na nga po ang Kapaskuhan. So, dapat talaga, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Oo. So, sa lahat po ng mga clients din natin na um, na may planong bumili nga po ng gamit, maganda rin po, kabayan ka updates, kung mag-hire na lang po kayo ng interior designer. Oo. Kasi kapag nag-hire po kayo ng interior designer, wala na nga po kayong poproblemahin pa. At saka mas nire-recommenda ko po, kabayan ka updates, na magkaroon ng interior designer. Oo, kumbaga isipin na lang po natin na kapag may interior designer ka, dagdag costing man po iyan, pero mababawi rin naman natin yan kung plano mo nga pong ipa-Airbnb ang inyong property. Oo. So, kasi ewan ko, iba talaga kasi kapag dumaan po sa kamay ng interior ang inyong unit kumpara doon sa nilagyan ng gamit lang and hindi pa match ang mga kulay. Ang stressful. Tapos, ang siisihin yung consultant. Hindi pala maganda dito, ang pangat pala dito. Ganyan, ganyan.
Siyempre may mga clients tayo na, kaya nga nagpa-Airbnb para, masagot ang mga monthly nila mismo sa bangko or sa, SMDC tapos wala palang booking. Alam niyo po kabayan ka-updates, hindi na po uso ang ano ha, kung ano ang mura yun ang mabenta. Oo, kung ano ang pinakamagandang unit, yun ang mabenta. Parang sa restaurant kabayan ka-updates, hindi na po uso kung ano ang mura. Kung ano ang masarap, kahit mahal pa yan, bibilihin ko. Sa panahong ito na sobrang stress na stress tayo sa buhay, isang napakasarap na pagkain talaga ang kailangang ihain talaga natin. Diyan nga nauso yung parang deserve ko to, 'di ba? Naniniwala ako sa panahong ito na kapag usapang pagkain, hindi na uso kung ano yung mura, kung ano na mismo yung masarap. Kahit mahal, masarap at babalik-balikan. Ganon din po sa unit kabayan ka updates. Hindi ako naniniwala na kapag basta kompleto ang gamit, okay, kompleto ang gamit mo, aba okay na. Hindi po. Oh, may mga iba dyan, sobrang plain. Eto nakakalungkot po kabayan ka updates. I really have to, tell this, no? Kasi, um, hindi ko po ito kliyente, may mga ibang kliyente na nakakausap. Siyempre, nanonood po sila ng mga podcast ko, ng mga vlogs ko, ganyan. Humihingi po ng advice na parang papaano ba magkaroon ng maraming bookings, ano, kasi parang hirap na hirap sila sa kanilang pagpapa-Airbnb, ganyan, ganyan, ganyan. Sinilip ko yung unit, pwede ba tingin po ng picture, ano ang detalye ng project, saan ho kayo kumuha, ganyan, nasaan ho ba yung IPS nyo, yung consultant nyo, nasaan na, opo, nasaan na. So, ayun, parang nangyari, parang, nakita ko yung litrato, okay, ayoko na lang pong banggitin yung project, no, pero, nung nakita ko nga po yung litrato, talagang ano lang, parang kung titignan mo, kung ikaw yung mag stay for that amount ng staycation or ng pag stayan mo, ganyan, hindi siya worth it. Kasi napakasimple talaga ng ayos mismo ng gamit. Oo, wala man lang ka-renovation. Um, yung price niya is pang price po ng mga units na naka-interior. Ito po talaga, literal na parang ano lang siya kabayan ka update, sobrang plain. Tapos may sala, may mesa, ganyan. May kama, may aircon, kompleto sa Ricardo's pero ah sobrang plain. Oo, parang ramdam ko na parang bahay lang siya. Hindi siya parang hotel. Wala siyang hotel vibe or something. Ganon kabayan ka updates. So ang sabi ko, I think kailangan mong baguhin mismo yung unit mo. Oo. Ah or kung medyo ah gusto mo mag Airbnb, babaan mo ng konti. No, kasi sa akin kabahan ka updates talaga sobrang iba kasi ang level ng ano niya, ng rates niya. Nagulat ako. Akala ko naman talagang ginastosan talaga, pero hindi pala. Big deal sa mga clients, big deal sa mga guests natin ang interior. Kaya mag-invest sa interior. Mm-mm. So ang sabi ko na nga lang po dun sa nakausap ko, it's either babaan ng rates or hindi naman kaya kung gusto mo i-long term mo na lang. Ang importante meron ka monthly matanggap. Oo. Kesa naman parang kung ayaw mo mag-invest mismo sa interior at ganyan lang po ang inyong ano, medyo mahihirapan talaga tayo. Oo, mahihirapan talaga tayong i-push through yung ganyang rates. Oo. So, ako kabayan ka updates, ayun. Parang kung ikaw man ikatulad din po ni Ma'am, ayan, na nagpapa Airbnb pero nagtataka bakit walang bookings. Siguro una, tignan niyo muna yung location ng pinili yung property. Yung pinili yung uni, tignan niyo po mismo yung ayos ng inyong property. Oo.
kung medyo hindi, ano ba, hindi okay, pero ang hirap magsalita. Basta yung parang ano, parang kung alam mo sa sarili mo na medyo plain yung unit mo, I think it's about time for you to change, no? Yung mismong unit, i-make over. Okay? Kasi naniniwala talaga ako, kabayan ka updates, kahit saang kahit sa ano pa yan, basta SMDC ha, kahit anong SMDC project pa yan, basta maganda yung property mo, mabebenta. Mabebenta po yan sa Airbnb natin. And ito nga pala, kabayan ka update, sa mga singit ko nga lang po, no, lalo nga po may mga iba sa atin na talagang may plano nga po magpa-Airbnb ng kanilang mga unit, okay? Kung talagang medyo ano lang, talagang medyo hindi gaanong parang ayaw nila magpa-interior, ayan. Parang gusto nga nila makamura. Okay? Eto, kabayan ka, it's good news po sa lahat po ng mga kukuha po ng Glam Residences. Meron tayong free furnishing, okay? Free furnishing program sa Glam Residences. Ano po ang ibig sabihin nun? Pag kayo po ay nag-reserve ng unit sa Glam, may mga units lang po tayo ha na nakatag na ito po yung mga units na may mga free furnishing program. Kapag yung pong unit na yun ay na-reserve nyo, okay, or na-reserve nyo this month, meron po kayong libreng furniture and appliances na. Legit po, kabayan ka updates, no? So imagine kapag na-turn over nga po yung property nyo, okay, syempre ipapacheck nyo muna yung i-check muna yung unit nyo kung okay sa inyo. After 1 month, i-deliver na rin po yung mga gamit nyo. Okay? From SM Home. So, ito po, nakikita nyo nga po sa inyong mga screen kung ano-ano nga ba yung itsura ng mga gamit na makakasama doon sa inyong unit sa Glam. Again, uulitin ko po, kabayan ka updates ha. May ilan lang pong unit sa Glam Residences ang pwede nyo pong ma-avail kung gusto nyo nga po na magkaroon ng free furnishing program. Okay? So, nakita ko po yung listahan, limitado lang po, kabayan ka updates. Again, limitado lamang. Hindi po ito lahat. Limitado lamang na 1-bedroom units. Para ma-avail po itong free furnishing program, kailangan nyo din po mag-spot DP ng 5%. Oo. So, for example, nag-reserve kayo ng 50,000. Ayan, nag-reserve nga po kayo ng 50,000 pesos. After that, magabayad po kayo ng 5% down payment. And then, 15% payable in 36 months. Okay? So ito lang, kabayan ka updates, wala namang parang ganun pa rin naman. Libre pa rin po ang gamit nyo. Kumbaga parang isipin nyo na nga lang po, kabayan ka updates, yung 5%, okay, umuulan sa labas. Yung 5%, kabayan ka updates, parang ito na po yung parang instead na iipunin nyo for your appliances, ibayad na nga po natin sa SMDC para ma-qualify nga po tayo for the free furnishing program. Okay? Ang ingis ng ulan, nakakainis. Okay. Nako, sa lahat po ng mga kabayan ka updates nating asa asa Pilipinas, nako, may bagyo po tayo, Julian PH. Ingat-ingat po tayo sa mga diyan, sa bagyo. Baka lang masama kayo, kung alam po ulit, no? Meron tayong free furnishing program sa Glam Residences. Sa iilang units po sa Glam Residences. At para ma-avail po ang program na ito, kailangan nyo pong ma-reserve ang unit na kasama po sa free furnishing program list at kailangan nyo magbayad na ng 5% spot DP. Okay? Para po pagka-turnover, after 30 days after the turnover, meron na nga po kayong furniture and appliances. I think this is worth 245,000 kung di po ako nagkakamali.
So yan ha, sa lahat po ng mga kabayan kaptits na may planong magpa-Airbnb, someday kuha na po kayo sa Glam Residences, makakamura ka. Libre na nga po ang mga gamit, furnitures and appliances pa yan kabayan kaptits. Okay. Okay, so mapunta nga po tayo sa good news. Ayan, ito kabayan kaptits, good news po ito. Tuwang-tuwa talaga ako dito, okay? Sabi ko nga po kabayan kaptits, kapag may nakita akong reopen or may magandang unit, talagang binabalandra ko nga po dito. Because gusto ko mailagay ang mga kliyente ko mismo sa magagandang unit or sa mga unit na talagang ipinagmamalaki ko nga po talaga. Okay, ngayon po kabayan ka-updates, matatandaan po last Sunday, ako po ay nag-promote ng reopen dito nga po mismo sa Ice Tower na 2-bedroom. In just one day, kabayan ka-updates, mula nga po na upload ang ating podcast na yan, aba, may bumili na nga po agad. May nag-reserve na po agad. Oo, nakakatuwa. May nag-reserve na po agad. Ang sabi nga po niya, wag na wag daw siyang ipapangalanan sa aking podcast. Wag na wag ko daw siyang ipapangalanan sa aking podcast. Oo, dahil hawak niya nga po ang pamilya ko. Oo. Kailangan ko daw manahimik. Ayan. Again, congrats po. And thank you for trusting me bilang inyong consultant. Yun po kabayan ka-updates. Natutuwa ako na reserve na nga po etong 2BR sa Ice Tower. So pagpalakpakan naman tayo. Actually kabayan ka-updates, ang dami nag-inquire. Ang dami naghingi ng details and may iba pag-iisipan, may iba nagustuhan, hintay na lang daw yung yung pagpapadala mismo ng RF, pakihintay lang daw. Pero may isa talagang kliyente na sinabi niya, I want to reserve. So, sa kanya ko na nga po naibigay yung unit. Kasi kabayan ka-updates talaga, pag mga ganyan mga reopen, unahan talaga, hindi ko pwede i-commit yung unit na yan sa tao na parang, sige, by Wednesday, ganyan. Kung Sunday tayo nag-usap, by Wednesday, padala ko na, ganyan. Hindi ko pwedeng i-hold yan for you. Kasi nga, syempre, tumatakbo po yung araw, naka-hold lang po ng limitadong araw sa akin. What if kung hindi natuloy yung Wednesday? So may mga ganun ako mga thinking. Kaya sabi ko nga po unahan. Oo. So actually kabayan ka-updates, 3 po sila. Pero may isang mabilis. Oo, ang bilis niya. Kumbaga sabi niya, hindi, unahin ko yung reservation. Ay, yung mga docs, tsaka na, ganyan. Oo, ganun siya kabilis kabayan ka-updates, no? Pero may ilan sa ating kabayan ka-updates na naku, hindi na kami diyan, hindi na kami, hindi na namin kaya yung ganyan, okay? Kabayan ka-updates, ito naman sabi ko, well, pag mga ganyan po kasi, nirespeto ko nga po talaga. Kung hindi talaga kaya, irespeto. Kasi, kayo po nakakaalam ng bangko nyo, ng cash flow nyo. Pero sabi ko nga kabayan ka-updates, kung ito man po ay gagawin yung negosyo or Airbnb business, huwag nyo isipin yung balanse. Kumbaga parang ako saan kabayan ka-updates parang kasi ang thinking lagi ng tao, ng ibang mga ka-updates natin, kapag kukuha ng property, ang iniisip agad nila, wala pa nga sa equity, sa down payment, hindi pa nga napag-start, balance agad. Doon naiintindihan ko, sige, realistic lang. Okay? Yung tama lang. Kaya lang kasi kabayan ka-updates, no? May mga etong property na ito ay gagawin mo ng negosyo, so magiging asset siya. Puproduce siya ng passive income. Okay? Ito nga, madalas ko nga po sinasabi, parang sa pagkuha ng property, para kang nag-ampo ng bata. Or para kang may anak na bata. Okay? So, habang pinag-aaral mo, alagaan mo sa property, hulugan mo pa lang siya, pero pre-selling pa lang, ayan. So, inuhulog-hulugan mo siya hanggang sa
Gumraduate yung batang 'to hanggang sa ma-turn over itong building na ito. Darating ang time na, itong bata gagraduate, siya na ang bahala sa sarili niya. Siya na ang magtatrabaho para sa sarili niya. Okay? So, sa property naman, the moment na mag-turn over, na buo na siya, na interior na, nabili ng mga gamit, siya nang bahala sa sarili niya. So, ganun po kabayan ka-updates. Huwag niyo po iisipin na, naku, baka hindi ko kaya. Well, sige po, no? Kasi kung iisipin kasi lagi natin safety net, yung tinatawag nila safety net, no, kabayan ka-updates, no? Wala talagang growth. Wala tayong growth talaga na mangyayari. Walang growth na mangyayari sa atin. Kung puro safety net, lahat naman po ng negosyo ay may risk. Mm. So, pag nagnegosyo ka, may risk yan. Okay? Pero, syempre, para ma-lessen yung risk, kailangan inaaral yung gagawin, yung pipiliin. Hinahanda yung pagpili ng property. Lahat naman po kabayan ka-updates ay may risk. Okay? So, actually, paglabas ko nga lang ng bahay, may risk na. Pag ikaw ilalabas ng bahay, may risk. Nakakalungkot lang kasi kabayan ka-updates na parang binangungunahan nyo na po yung sarili nyo na parang hindi nyo na kaya. So, sa akin naman, tignan din natin, planuhin natin na maayos. Okay? May nagtanong pa dito one time, tiga Japan ito, no, sa Zoom, nakaharap po sa Zoom. Parang tinatanong ko kung magkano yung kaya niya monthly. Hindi daw niya alam. So, hindi ko alam kung bakit gano'n. Ba't hindi alam? Kumbaga parang, yun lang sa akin. Parang, as consultants, no, parang kami, syempre, ginagawa po namin ang lahat para matulungan po kayo. Okay? So, ayun, marami po mga nag-message kamakailan lamang sa 2BR. Pero yun nga po, may isa lang po ang nakakuha ng unit. Again, congratulations po. Ayan, sa inyo, ma'am. Wala na pangalan na ma'am. Maraming salamat po. And syempre, kabayan cup, di sa lahat po ng mga hindi po nakaabot ng 2BR, wag ho kayo mag-alala kasi may 1BR naman. Oo, may 1BR po tayo sa SM Mall of Asia. Sorry. May 1BR pa ho tayo sa Ice Tower. Okay? Facing Mall of Asia. Maaaring may iba po sa inyo, ay ba't hindi laging binubukang bibig lagi yung Ice Tower na yan, facing Mall of Asia? Simple lang po, kasi maganda. Ganun lang po kasimple kabayan ka updates, no? Kasi, ito yung mga units na very premium. Okay? Yung facing Mall of Asia and facing Manila. Yan. Kasi yan lang talaga yung dalawang side na aking ino-offer. Yung facing Manila nga pa, sold out na rin po kabayan ka updates, no? So, yan lang po yung ating ino-offer. Pero yun nga po kabayan ka updates, kapag may mga Mall of Asia, inaano ko din po talaga, no-promote ko din po talaga hanggang sa nandyan po yung unit na yun. Kasi nga, naniniwala talaga ako, katulad po ng unit facing Manila, naniniwala rin po ako na maganda-ganda po ang numero ng inyong Airbnb kung ang pipiliin nyo rin pong property ay facing Mall of Asia. Diyan po mismo sa Ice Tower. Okay? So, kabayan ka updates, ipapakita ko nga po sa inyo ang 1BR office unit. Ito po yung ating 360 virtual tour ng Ice Tower Reso 1BR. Kabayan ka updates, wag ho kayo malilito ha, kasi ito po yung ating one bedroom po dito ay corner po ito, 27.02 square meters. Ayan. So, hindi po ito yung eksaktong unit ng Ice Tower na aking ipinopromote, no? Kasi yung ating unit na available nga po ay yung mga 1BR mid-unit facing Mall of Asia. Okay? So, pinapakita ko nga lang po sa inyo to para may idea nga po kayo kung ano nga ba ang itsura mismo ng unit na ito. Okay, so pakita ko lang po etong bear na walang gamit. Ayan.
So, ganito po yung itsura niya, kabayan ka-updates. Okay, so ganyan po itsura niya. Malalaki po ang ating mga bintana. Ayan, malalaki po ang ating mga bintana, kabayan ka-updates. Okay. So, kung corner, kaya ang swerte ng sa 2BR natin, malalaki mga bintana nila. Kabayan ka-updates, ipapakita ko nga lang po sa inyo kung ano nga ba itsura mismo ng 1BR unit no, sa Ice Tower. Okay, so gaya po ng mga SMDC projects po natin, meron tayong toilet and bath. Okay. And then, ito po yung ating kitchen. And then, ito nga po yung ating living and dining area. Okay, so ang laki po ng ating bintana rito, kabayan ka-updates. So, and then, ito po yung ating bed area. Ayun po, kung ipapa-Airbnb nyo nga po itong property, sabi ko nga sa inyo, maganda po nga po dito, tanggalin nga po natin itong sliding door, tapos gawin nga po nating dalawang kama. Maglagay nga po tayo ng dalawang kama, okay, dalawang bed na double size, no, para mas marami nga po ma-accommodate, no, for your 1BR unit. At pwede nyo nga paupahan to, mga 3,500 to 4,000 per night. No? So, super laki. Okay, so ito, ano to? So, this is facing Mall of Asia. Ayan po. Ito po yung itsura ng view nyo. Facing Mall of Asia. Imagine, sa gitna, yung globe. Tapos, ito po yung Mall of Asia. Tapos, sa likod ng Mall of Asia, may bay view. So, napaka-relaxing po ng ating unit. Of course, importante talaga sa ating mga guests, no, na kailangan meron talaga tayo magandang unit perspectives. Oo. So, para madali, view na lang. Ayan, view. So, importante po talaga yung view, kabayan ka-updates. Okay. So, kabayan ka-updates, ang reservation fee po nito ay 50,000 pesos. Ang available po nating unit na 1BR facing Mall of Asia ay 9th floor and 17th floor. Okay? So, again, kabayan ka-updates, bibigyan ko lang po ng din ito. Ito pong si Ice Tower ay isa sa mga project na magbabago po ang terms sa buwan po ng October. Okay? So, by the month po ng October, kabayan ka-updates, iba na po ang ating terms sa Ice Tower. So, from 15% payable in 42 months, magiging 15% na lamang. 15% payable in 36 months. So, medyo bibigat talaga yung monthly mo sa Ice Tower kung kukuha ka mismo by October pa. O, tama. Sinek ko po kasi kabayan ka-updates para makasigurado ako. 15% in 36 months na lang po si Ice Tower pag kayo po ay kukuha sa October. So, kabayan ka-updates, i-grab nyo po yung opportunity na makakuha this September. May isang araw pa po tayo. Hindi ko po alam kung kakayanin pa ba, kabayan ka-updates. So, sana po, kabayan ka-updates, once po na mapanood niyo po ito at kung kayo po ay nag-iisip kumuha ng Ice Tower, please, habang may available pa tayo sa unit facing Mall of Asia at facing Manila, please let me know po, kabayan ka-updates. Dahil ako, sa totoo lang po, kabayan ka-updates, you will notice po, no, kabayan ka-updates, na dalawa lang po yung view na ino-offer ko dito kasi nga gusto ko maibigay yung pinaka-the best para sa ating mga kliyente. So, kapag siguro dumating yung time na ubos na po yung facing Mall of Asia at facing Manila, hindi ko na po alam. Oo, hindi ko na po alam kung saan tayo kukuha ng unit pa. Ayan, hindi ko na nga talaga alam. Baka siguro maghintay po na reopen, no? So, ganun po tayo mag-isip, kabayan ka. Dahil gusto ko nga talaga, kabayan ka, magkaroon nga po tayo ng success story sa pagpapa-Airbnb.
Kaya nga po kabayan ka-updates talaga, um, kailangan sa una pa lang talaga inaaral natin yung unit na ito. At naniniwala po kabayan ka-updates na itong 9th floor at 17th floor someday marami po ang kukuha or marami po ang magpa-book ng unit simply because ang ganda nung view nung unit mo. Okay? Lalo na nga yung 17th floor. Mm. Imagine isang akyat ka na lang roof deck na. Garden deck na nga po kabayan ka-updates. Okay, kaya po kabayan ka-updates again, uulitin ko po sa lahat po ng mga clients natin na gustong magkaroon ng unit sa Ice Tower facing Mall of Asia. Okay, habang nasa atin pa po ang bola, habang may available pa, habang magaan-gaan pa po ang terms natin, itong September, please let me know. I-DM niyo lang po ako sa aking WhatsApp number para mabigay po natin ang detalye ng dalawang unit na ito facing Mall of Asia. Okay? And ito pa kabayan ka-updates ha? Ito pa. Isa pang good news. Yung shop house sa Cheerful Homes 2 na benta na rin. Opo, nabenta na rin po yung shop house sa Cheerful Homes 2. Ngayon, yan po yung bad news sa iba. Good news po sa atin. Bad news sa iba. Pero may isa pang good news. May isa pa hong shop house. Oo. So, sa lahat po, again, ng mga kliyenteng interesado sa shop house na nag-iisa, please DM me on WhatsApp, kabayan ka updates. Okay? So, sign na yan. Sign na yan na baka ikaw na ang kukuha ng shop house. Dahil may biglang isang available, kabayan ka updates. Okay? Okay, kabayan ka updates. Ito po, bago lang tayo lumihis ng ating topic, no? Again, uulitin ko po, no? Itong mga unit, no? Pansin nyo, mga ilang linggo ko na din pong pinopromote ito. Ilang linggo ko na nga din po, or ilang podcast ko na nga din po talagang binibigyang diin itong mga ganitong property. Ito yung mga property na balang araw pag-aagawan po talaga. Ito yung mga property na balang araw pagkakaguluhan talaga. Siguro hindi lang na-appreciate ng iba kasi nga ang thinking agad natin talaga kailangan yung buo na, kailangan yung kumbaga parang kung bibili ka ng property, kailangan yung talaga mayroon ng passive income, ganyan. No, may mga ganun tayong minsan mindset, no. Pero ako kabayan ka updates, hindi pa ho buo etong si Ice Tower, hindi pa ho na tatapos itong Ice Tower. Sobrang mataas talaga yung tingin ko sa mga units na facing Mall of Asia and Manila. Oo, pasensya na po talaga, pero sobrang taas talaga ng tingin ko sa project na yan. And kaya hindi ko sinusukuan. Actually, ilang beses na ako nagpe-penalty para lang ma-hold itong unit na ito sa Ice Tower. Nauna pa yung 2-bedroom, di ba? Oo, nauna pa yung 2BR, pero naniniwala ako pag siguro ganun talaga, mahal mo yung unit na ino-offer mo, mahal mo yung unit na minamarket mo, ganun talaga siguro kabayan ka updates. Willing kang pumatay para lang sa unit na ito. Oo, andun talaga ako sa point na willing talaga akong sumugal because etong dalawang unit na ito na 1BR facing Mall of Asia, ito yung mga unit na talagang pag-aagawan talaga. Kaya ako, nakipag-agawan talaga ako. No? Nakipag-agawan talaga ako. Hinuhold ko yung units na ito kasi naniniwala ako sa dalawang property na ito. Hinuhold ko sila ng ilang puro rehold kasi kahit ako nga po ay nagpe-penalty na, no, kasi imagine kapag na-hold mo and then hindi nakuha or hindi napasukan ng reservation, maglalapse yung holding,
ire-hold mo ulit, tapos hindi ulit mapasukan ng reservation. Ayun, talagang ino-hold ko pa rin kahit na nagpe-penalty na nga po ako. Kasi, again, kabayan ka updates, um, ganun ako magmahal nung unit na ino-offer ko. Hindi ako yung parang pag humingi ng detalye ng isang project, pipili ka ng isang unit and then yun na. Ah, ang gusto ko lagi kapag every time na ako po ay nag-check ng availability or ng portal namin sa SNBC, chine-check ko lagi yung mga property na may magagandang perspectives. Okay, kahit wala pa akong nakakausap para sa unit na yan, talagang hino-hold ko. Because, again, sabi ko nga kabayan ka updates, gusto ko balang araw kapag dumating yung time na na-turn over na yung unit sa kliyente ko. Pag nagtanong nga ang mga kaibigan nila sa mga kliyente ko kung sino nga ba ang pumili ng property na yan, yung consultant ko, si Justine ang pumili ng property na yan, ang iisipin ng mga kaibigan nila, kaya pala. Kaya pala ito aganda yung unit na napili kasi si Justine pala yung pumili para sa'yo. So, yun ang objectives ko. Kaya sobra akong nakipaglaban talaga for these units. Okay. Natutuwa nga ako yung 2BR na benta agad. No, wala pang isang araw na benta agad yung 2BR. So, I am hoping and pray itong dalawang 1BR facing Mall of Asia, itong huling dalawang 1BR facing Mall of Asia, sana nga po tayo din po ang makahanap ng clients na. Because again, etong dalawang unit na ito, sabi ko nga sa inyo, very premium, very special ang unit na ito. Konti na lang din ang ating facing Manila. 7 na lang po kabayan ka updates. 7 na lang ang facing Mall of Asia. Facing Manila po as of 9:30 ng gabi. Ayan. So, 7 na lang po ang ating mga units sa facing Manila. And while facing Mall of Asia, wala na po. So, yung dalawa po, naka-hold po sa akin. So, sa nakabayan ka updates, ayan, tignan nyo, aralin nyo po maigi. Huwag nyo isipin mismo yung sa balance. Kasi, yung negosyo naman ang magbabayad, no, para sa inyong unit. Kung titiran nyo, isipin nyo talaga. Kung ito po ay plano nyo tirhan, isipin nyo talaga. Dahil syempre kayo nga po magbabayad. Pero kung kayo naman may plano magpa-Airbnb, huwag nyo isipin kabayan ka updates. Oo, huwag nyo isipin. Dahil negosyo po ito. Hindi naman kayo magbabayad ng monthly nyo sa bangko. Kumbaga, negosyo ang magbabayad ng monthly nyo sa bangko mismo. Okay? So, no worries po. Andyan naman tayo, baka tulungan po kayo someday kung plano nyo nga po ipa-Airbnb ang inyong unit dyan po mismo sa Ice Tower facing Mall of Asia. Kaya again, kabayan ka, please, uulitin ko po, kung napapanood nyo man po ito, etong buwan po ng September 30, ayan, sana po kabayan ka updates, bigyan niyo po ng atensyon ito. No, kung kayo po ay may planong kumuha ng Ice Tower, ito na po ang magandang pagkakataon para makapag-reserve ng unit. Ngayon, kung napanood niyo man ito ng October to October 3, okay, kung napanood niyo man to ng October to October 3, ayan, tawagan niyo pa rin po ako, i-message niyo pa rin po ako. Okay? Kasi baka pwede pang iabot sa promo. Okay, na yung itong 15 in 42 months. Ayan. And syempre, sa nag-iisang shop house, kabayan ka updates. Again, may isa nga po tayong available na shop house sa Cheerful Homes 2. Kung kayo po ay may planong mag-open ng business dyan mismo sa Mabalacat, Pampanga, Cheerful Homes 2, please DM me on WhatsApp. Napakagandang location. Pwede mong gawing water station, pwede mong gawing convenience store, coffee shop, milk tea shop. Ayan, si Cheerful Homes 2. Okay, so
i-DM niyo po ako sa aking WhatsApp number 63-915-2814355. 63-915-2814355. So yan lang po kabayan ka-updates ang ating mga ganap for today's podcast. Maraming salamat po sa inyong panonood mula simula hanggang dulo. Again, kung kayo po ay interesadong malaman ng buong detalye ng Ice Tower na 1BR 9th floor and 17th floor facing Mall of Asia, and sa ating SMDC Cheerful Homes 2 Shop House, kung kayo po ay interesadong malaman ng buong detalye po ng mga project na yan, please DM me on WhatsApp @63-915-2814355. 63-915-2814355. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel for more SMDC videos and updates. At huwag niyo rin pong kalimutang i-like ang video na ito kung kayo po ay nanonood mismo dito mismo sa YouTube. And syempre, huwag niyo rin pong kalimutan sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa Apple Podcast and Spotify. Paki-follow niyo na rin po ako diyan po mismo sa Apple Podcast and Spotify. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, na patuloy po nagpapaalala po sa inyo, kabayan ka-updates, sabay-sabay nga po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Kita-kits po ulit tayo on my next podcast, dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!